Ladies and gentlemen, the newest tycoon in Asia, Mr. Clyden Villacorda, and he's now officially signing off in the bachelor's world. Wika ng host at nagpalakpakan ng lahat. Kinikilig si Ma'am. Kinilig talaga si Shaina pero mabilis na itinago ang pagkakangiti nang pansinin siya ng kasama. Baka hindi akong tinutukoy niya, Manang. Wala naman siyang binanggit na pangalan eh. Abay talagang ikaw yun, no? Sino pa bang asawa niya kundi ikaw, Ma'am? Pagtatanggol ni Manang Rosie sa among lalaki. Maya-maya lang tumunog ang phone niya at rumihistro ang numero sa kanyang opisina. Yes, Sarah? Hello, Ma'am. Kailangan niyang pumunta sa office ngayon, Ma'am, please. May problema ba? Malaki po, Ma'am, eh. Kailangan ka namin ngayon dito. Sagot ni Sarah, ngunit kahit na hindi niya naintindihan ang sinasabi nito, dali siyang umakyat sa kwarto at nagbihis pagkatapos nagpahatid kay Kuya Ronnie sa A&B. What is it? Turan niya kay Sarah na biglang tumayo, sumunod sa kanya papasok sa opisina. Ma'am, nagka-problema tayo sa B&G. Hindi po napasok ang payment natin kahapon eh. Sisigilin tayo ng interes dahil hindi daw umabot sa due date. Bago siya nagbakasyon, pinirmahan niya lahat ng tseke para sa bayarin at reimbursement. Bakit nagkaganon? Paano nangyari? Nagawa ng lahat ng check at reimbursement bago ako umalis last time, di ba? Turan niya habang nahawak sa ulo. Absent daw po kahapon yung magre-release, Ma'am. Nagkasakit, hindi na-endorse. Paliwanag ni Sarah. Kinausap na ang B&G? Oo, Ma'am. Kaso hindi daw po napapakiusapan eh. Sagot ni Sarah kahit nakaramdam sa Shaina ng pananakit ng ulo. Kung di mapakiusapan ng B&G, maglulus ang company and worse, baka pabayaran sa kanilang lahat na nasa finance department ang anumang danyos na ipapato ng B&G. Tawagan mo ang finance officer nila. Mag-set ka ng meeting sa kanila within the day. Pero hindi naglaon, bumalik iyon habang bagsak ang balikat. Ma'am, wala daw pong time ngayon eh. Yung president, may phone number ba siya dito? Tura niya at dalidaling tinignan ni Sarah ang directory. Maya-maya'y kausap na siya ng presidente na nasabing kumpanya. Pero sadyang matigas yon dahil nag-i-stick daw sa kanilang policy. At kahit anong gawing pakiusap at paliwanag, firm ang desisyon na gano'n ang mangyayari. Naihilig na lang niyang ulo sa headboard ng upuan at pumikit. Maya-maya'y narinig na bumukas ang pintuan, ngunit wala siyang balak makipag-usap ng oras na yon. Kaya't nanatili siyang pikit habang nakadikit ang likod sa swivel chair. Naramdaman niyang tumayo sa harap niya ang bagong pasok pero busy ang isip niya sa kanilang problema. Kaya't di naramdamang lumapit yon at hinalikan siya sa labi. Bigla siyang nagulat dahil may nakasarado ng bibig sa kanyang mga labi. A penny for your thoughts? Hindi mo ako namalayan pumasok o ayaw mo akong makita? Turan ni Clyden nang pakawala ng labi niya. May iniisip lang ako, bakit nandito ka? Turan niya rito at napatawa ang lalaki. Natural, nandito ang asawa at anak ko. Sinong dadatnan ko sa bahay? Tinignan niya to pero napailing matapos at binalik ang likod sa swivel chair. Hinila ni Clyden ang kanyang upuan palapit sa kanya. Inangat ang mukha niya. What's the problem? Nagka-problema ang payment sa B&G. Late pinasok yung cheque, may interes agad. Turan niyang para nagsusumbong at tumawa yon. That's business, sweetheart. Ganon talaga. I know, pero matagal na tayong client ng B&G. Ngayon nang pumalpak. Nagkasakit yung taga-release ng cheque at nalimutang i-endorse. Hindi ba pwedeng valid reason yung ganun? Pangatwira na siya ina. Just pay the interest and fire that irresponsible employee. Have you reached B&G? Tanong niya rito at napabuntong hiningang tumango iyon. I even talked to the president. Wala. Sabi niya, policy is policy. Napahilot si Clyden sa pagitan ng kanyang mata. Hindi siya nag-aalala sa loss ng kumpanya, pero nag-aalala siya na baka ma-stress ang asawa. Kinuha niya ang cellphone, tinawagan ng secretary. Grace, pakiconnect mo ako sa finance department. Right away, sir. For a moment po. Maya-maya lang, kausap niya ang collection head ng KNV. Pakireview ang performance ng B&G. Okay, sir. Saglit lang po. Sir, based from the record, okay ang payment pero may mga instances na delayed po sila. Okay, did we impose interest sa kanilang delays? Based from previous reports, sir, wala po. Hindi po kasi agad-agad nag-i-impose ang KNV. Binibigyan natin sila ng 10 days to settle delay accounts. Nagpasalamat si Clyden sa kausap at pagkatapos binalik ang linya kay Grace. Please contact B&G for me. Hello, Mr. Villacorda. I'm so honored for your call. What can I do for you? Tura ni Mr. Go, ang CEO ng B&G. Hi, Mr. Go. Sorry for bothering you. My wife here told me that she called you a while back regarding A&B.
Oh, I'm so sorry, Mr. Villacorda. I didn't know it was your wife. Saad na nasa kabilang linya na mas interesado yata sa sinabi niyang asawa kaysa isisettle na dispute. No worries. Please tell her my apologies. I didn't know. Thank you, Mr. Go. Looking forward to dining with you one of these days. I love that idea, Mr. Villacorda. Let it happen, please. Excited na tura ng nasa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, binabanig Clyde ng cellphone at tumarap sa problemadong asawa. Pack your things now. Let's go home. Tila naguluhan si Shaina nang tumingin sa kanya, pero winagayway niyang hawak na cellphone habang nakangiti dito. Case closed na po kayo. Turan niya nang lumapit sa kinaupuan nito at nilapit ang mukha sa mukha nito. Thank you. Masayang hayag ng asawa habang nakangiti. Nang ilapit ni Clyde ang labi niya para dampian siya ng halik, di siya nakatanggi bagkos tinugon niya to sa labis na tuwa. Ma'am, tumawag po ang BNG. Si Sarah sa may pinto pero agad ding sinarayon na makita na nagmo-moment ang dalawa. Agad siyang humiwalay sa asawa pagkarinig kay Sarah. Napapikit sa isiping nakita sila ng kanyang sekretary. Natawa si Clyde sa reaksyon niya kahit kinabig niya ito at niyakap. I love you. Turan ni Clyde sa asawang ibinuro ang mukha sa dibdib niya. Matapos sa ilang sandali, pumasok ulit si Sarah. Sorry ma'am, sir. Tumawag po ang BNG. Settle na raw po ang issue. Okay, Sarah. Thank you. Saan niya rito? Sarah, bigyan mo ng memo ang releasing. Dapat aware lahat ng mga Jews. Check other duties, lalo na kapag absent ako. Paalala ni Clyde sa secretary ng dalaga at tumango yun. Right away, sir. So, can we go now, ma'am? Sure, sir. Nakangiting hayag ni Shaina. Tumayo na sa kanyang civil chair. Kinuha ni Clyde ang bag at pagkatapos inabot ang para ni Shaina. Magka-holding hands na lumabas sa opisina. Bye ma'am, bye sir. Turan ni Sarah na madaanan nila to sa kanyang table. Bye Sarah, tell your colleagues not to stress my wife like that. Pag napaanak ng wala sa oras ang misis ko, malalagot sila sa akin. Congratulations! Bati ni Shaina sa asawa habang nakalulan sila sa sasakyan ni Clyde pa uwi. For what? For being one of the people of Asia's choice? Oh, that. I almost forgot about it. Thank you, sweetheart. Akala ko wala kang care doon. Natatawang pahayag ni Clyde kaya't napatingin siya dito. You're the last person to greet. All I thought you're not happy about it. Of course, I'm happy for you. Ngumiti si Clyde sabay ng paghagilap ng kanyang kamay at inilapat sa kanyang bibig. Mom called. She's preparing a simple party in the villa. Wika ni Clyde na hindi binitawan ng hawak niyang kamay. Of course, moms are the proudest when it comes to their kids' achievements. Kaya natural lang na magpaparty ang ginang sa natanggap na parangal ng anak. Isang white off-shoulder long-sleeve maternity gown ang suot ni Shaina sa party ni Clyde. Na-emphasize man ang kanyang tiyan, hindi naman nakabawas sa kanyang angking kagandahan. Pasado alas 7 na makarating sila sa villa. Marami-rami ng tao ang naroon. Agad natuwa si Ginang Villacorda sa kanilang pagdating. Hi mom! Bati ni Clyde sa ina habang binigyan ng magkabilang halik sa pisngi. Hello my son, tamang-tamang dating ninyo. Everyone is here na? Tura ng ginang habang magilaw na tinanggap ang pagbati ng anak. You're still stunning, iha. Kamusta ang apo ko? Saad dito kay Shaina matapos niyang mabeso-beso. Hinaplos ang kanyang tiyan. Okay naman tita, masyado nang malikot. Tura niya dito. It's a sign na malapit na siyang lumabas. Take extra careful, iha. Saad pa nito tumango siya dito. O siya, let's get inside na. Ikaw na lang iniintay iho para magsimula na ang party. Tura ng ginang sa anak. Okay, mom. Saad ni Clyde at inakbayan ng asawa. Mauna ka na lang sa loob, punta lang ako ng comfort room. Isang dilemma ng mga buntis yung malapit ng interval na pag-ihi. Tiningnan siya ni Clyde pero sinenyas niyang naiihi na naman siya. Just go ahead, iho. Samahan ko na si Shaina sa banyo. Hinalika ni Clyde ng kanyang ulo bago tuloy yung umalis. Thank you, iha, for giving my son another chance. Saad ng ginang habang papasok sila sa kabahayan. Tiningnan na Shaina sa mukha ang ginang at pagkatapos ngumiti. Masayang-masaya kami ng tito mo. Kompletong pamilyang masisilayan ng aking apo sa kanyang paglabas. Dagdag na matanda kahit napahawak siya sa kanyang tiyan. Thank you, tita, for making it happen. Saad niya sa ginang, ginagap ang kanyang palad. Anything for our apo, iha? Excited na kaming makita at makasamang aming apo. Saad ng ginang na nasa mukha ang labis na kasiyahan. Sa tansyon niya ay mukhang
mahigpit nilang karibal ni Clyden ang mga magulang nito sa atensyon ng kanilang anak. Ako na lang pong pupunta ng comfort room, tita. Alam ko naman na kung nasaan. Tura ni Shaina sa ginang pagkapasok nila sa sala ng villa. Sigurado ka ba? Saad nito at tumango siya. Opo, tita. Susunod na lang po ako sa bulwagan mamaya. Jahe kasi. Hindi ko mapigilan yung ihi ng ihi. Reklamo niya sa ginang at tumawa iyon. Ganyan talaga, iha. Ako nga noon gusto ko na lang talagang mag-diaper. Tura ng ginang at nagkatawanan silang dalawa. Sige, iha. Sumunod ka na lang sa ball mamaya, okay? Saad ng ginang at tumango siya. Pagtalikod ni Ginang Villacorda para lumabas, siyang pagkilos din ni Shaina para pumunta sa banyo. Talagang ihing-ihing na siya kung kaya't nagmamadali siyang pumunta sa pinakamalapit na banyo sa living room ng villa. Walang ibang taong naroon sapagkat lahat ng panauhin nasa bulwagan at may separate na comfort room para sa mga to. Pagtapos makaihi at mag-retouch, lumabas na si Shaina. Ngunit nang madaanan ang sofa sa salay, parang bigla siyang napagod. Gusto niyang maupo. Parang nangawit din ang paa niya sapagkat may konting heels din ang kanyang gamit na sapatos. Pag-upo niya sa sofa, sobrang relief ang nadama niya. Lalo na nang ihilig niyang likod at ipatong kanyang mga paa. Parang mas gusto niyang mahiga doon kaysa lumabas at sumali sa party. Halos nga nakasanayan na ni Clyden ng lahat ng kanilang bisita, ngunit hindi na nagpapakita sa Shaina sa bulwagan. Nakita niya ang inang lumapit sa crowd, ngunit hindi kasamang asawa. Nagsimula ng kasiyahan at nasabi na rin ng MC ang dahilan ng pagparito ng lahat. Di mapakali si Clyden kung ka't nagpaalam siya sa mga kaharap para hanapin ang asawa. Nilapitan niya ang ina habang kakwentuhan ng kanyang mga amiga. Ang lahat naman ng mga yon ay bumati sa kanya at magilaw siyang nagpapasalamat sa mga ito. Mom, where's Shaina? Maya-maya ay bulong niya sa ina habang biglang tumingin sa paligid nang marinig ang pangalan ni Shaina. Iniwan ko sa loob ng villa kanina, iho. Sabi niya susunod siya, wala pa ba dito? Ang ginang na tila hinahanap din sa crowd sa Shaina. She's not around. Tiningnan ko siya sa loob. Saad ni Clyden sa ina at agad siyang nagpaalam sa kasama ng ina para pumasok na sa loob ng villa. He is brilliant. Narinig niyang turan namang ito sa ina. Magaling na, gwapo pa. Napakaswerte naman ng babaeng mapapangasawa niya. Turan naman ng isa pa. Oh, haven't you watched this interview? Totoo ba yon, amiga? May asawa na si Clyden. Saad ng mga ito kay Ginang Villacorda at nakita niyang ngumiti lamang kanyang ina. Sino siya? Isa ba sa anak ng inyong mga kasosyo? Ano ang nangyari sa kanila ng supermodel niyang girlfriend? Natitiyak kong maganda at magaling. Ay, ano ba kayo? Ang importante, mahal siya ng anak ko kahit sino pa. Natatawa naman pahayag ng kanyang ina kung kahit napatango na lamang ng mga kasama. Pagpasok nga ni Clyden sa napakalawak na sala ng villa, agad niyang nilibot ang paningin. Napakunot na makitang may nakahiga sa malaking sofa. Agad siyang lumapit doon at napangiti na makitang relax na relax si Shaina sa pagkakahilata habang tulog sa malaking sofa. Lately, madalas nung nakahiga at natutulog kung kaya't di niya siguro napigilan ang sariling mahiga. Isa pa na stress kanina sa office at napagod. Tinanggal ni Clyden ang mga buhok na nakatakip sa mukha ng asawa at inipit sa may tenga nito. Still cannot help himself not to admire her calm and angelic beauty, kaya di niya napigilang halikan iyon. Tila naman sleeping beauty si Shaina na biglang nagising pagkadantay ng labi ni Clyden sa kanyang bibig. Napangiti yon nang biglang magbukas ang kanyang mata, pero tila walang balak pakawalan ng labi niya. Hindi nga maikakailang akong Prince Charming mo. Agad kang nagising sa manghalik ko ha. Nakatawang hayag ni Clyden matapos siyang halikan. Tulungan maupo mula sa pagkakahiga. Di ko na malayang nakatulog ako. Ipapahinga ko lang sanang pa ako eh. Tura ni Shaina dito habang kinakapa-kapa ng paa ang sapatos. Ngumiti lang si Clyden at inayos ang kanyang buhok. Maya-maya hinagilap ni Shaina ang clutch bag at nilabas ang pang-retouch. Pero sa dahan ng konting press powder ang mukha, lipstick sa labi at humarap na sa kanya. Okay na ba? Wika niya at natatawang tumango si Clyden dahil sa ginawa siya nitong salamin. You are always beautiful to me, sweetheart, with or without makeup. Tura ni Clyden at di niya napigilang mapangiti. Kahit ang laki-laki ko na? Kahit mas malaki ka pa, nakangiting wika ni Clyden. We, model nga ang gusto mo eh.
Nakikilig siya sa mga patutsyada ni Clyden kaya't kailangan niyang i-cut kaagad iyon. Tumayo agad ang lalaki mula sa pagkakaupo. Hinawakan ng bewang niya at pinaharap sa kanya. Since I fell in love with you, ikaw na ang gusto ko, okay? Tura ni Clyden kaya napatitig na lang sa siyaina dito. Sobrang kinikilig ang puso niya pero dinaan na lang niya ito sa ngiti. I love you. Tura nito bago siya halikan at pumikit na lamang siya. Hihintayin ang pagdantay ng labi nito. Paglabas nila sa loob ng villa para makijoin sa bulwagan, agad na kinuha ng MC ang atensyon ng binata para pumunta sa harap. Biglang naasiwa sa siyaina sapagkat isa-isang tumingin ng mga tao sa kinaroroonan nila. Go ahead. Tura niya kay Clyden para pumunta na sa harap. Di siya komportable sa tinitingnan ng mga tao kaya tinulak na lang paharap ang asawa. Tiningnan pa siya ni Clyden pero nag-thumbs up siya dito habang nakangiti kung kaya't tumuloy yun pumunta sa harap. Pagdating ni Clyden sa harap, napapalakpak ang lahat. Maya-may hawak niya ng microphone at nagpasalamat sa lahat ng dumalo, maging paglalaan ng oras ng mga magulang para mag-organize ng pagtitipon para sa kanya. Pero bago magtapos sa pagsasalita si Clyden, tumingin to sa kinaroroonan ni Shaina. Before I end my speech, I would like to introduce to all of you a very important person in my life. Wika ni Clyden habang nakatingin sa kanya. Napayo ko sa Shaina at napahawak sa mukha. She doesn't like the idea. Ay, hindi pala siya komportable sa tingin ng maraming tao, pero nasa harapan na niya si Clyden. Kinukuha ang kanyang pawisang kamay. Maingat siya nitong hinila at tinayo sa harap. Ladies and gentlemen, meet my wife, Shaina Agos Villacorda. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.